January 3, 2026, isinagawa ng Amerika ang isa sa pinakaunang direktang military operation sa kasaysayan ng Latin America, ang Operation Absolute Resolve. Sa loob ng maikling oras lang, at ayon sa opisyal na pahayag, kanilang naaresto at na-detain ang Pangulo ng Venezuela, na si Nicolas Maduro at ang kanyang asawa, habang tuluyang ine-extradite sa New York para litisin. Ang operasyon ay pinuri ng administrasyon dahil sa bilis, sekreto, at di umano'y minimal na collateral damage, ngunit hindi rin ito nakaligtas sa kontrobersya. Sa video na ito, bibigyan natin ng malalim na breakdown kung paano ito in-execute, ano ang mga taktika at plano na ginamit, at bakit ito itinuturing ng ilan bilang isang pambihirang successful military operation. Ngunit bago ang lahat, sino ba itong si Nicolas Maduro? At bakit hinuli ito ng Amerika, na tila nanghihimasok sa internal affair ng ibang bansa? Yan ay atin munang bigyang linaw. Noong mga nakaraang taon, lumalala ang tensyon sa pagitan ng Venezuela at Amerika, lalo na dahil sa mga akusasyon ng Trump administration, na si Maduro ay pinuno ng isang malawakang narco-terror network, kabilang ang grupong kilalang, Cartel of the Suns, na nagsusupply ng droga papasok sa Amerika, na nagiging sakit sa ulo ng Amerika kung paano masugpo ang droga na ito. Nagresulta ito sa malawakang economic and political pressure ng Amerika sa Venezuela, at naging kriminal si Maduro sa ilalim ng batas ng Amerika, at nakasama sa wanted list. Sa huling bahagi ng 2025, dinagdagan pa ng Amerika ang bounty, para sa pagkahuli kay Maduro, hanggang $50 million, at dinisenyo ang isang serye ng mga airstrike at naval pressure operations, na bahagi ng mas malawak na kampanyang tinawag na Operation Southern Spear, para pigilan ang mga pagpasok ng mga droga mula Venezuela sa karagatan, papasok ng Amerika. May mga usap-usapan na noon, na kukunin ng Amerika si Maduro, at magkaroon na ng eleksyon sa bansa, at magtanim ng bagong pangulo. Si Maduro noon pa man, ay di kinikilala ng Amerika bilang lehitimong leader ng bansa. Ngunit January 3, 2026, around 2 p.m., pinasimulan ng Amerika ang coordinated air, land, at maritime assault sa Caracas at mga military sites sa Venezuela. Ang operasyon ay ginawa sa gabi, isang tactical na oras para ma-maximize ang surprise effect ng operasyon, at masigurong kakaunting sibilyan lamang ang nasa lansangan, na resulta ay minimal na collateral damage, at limitadong exposure ng mga sibilyan sa labanan. Ito rin ay isang classic principle ng mga elite raid, gamitin ang gabi, lumikha ng shock and awe, at bawasan ang possible enemy defense reaction. Sabay-sabay na kumilos ang Delta Force, ang 160th Special Operations Aviation Regiment, Night Stalkers, US Army, Navy, Air Force at iba pang special units. Ang resulta, mabilis at matagumpay na operasyon. Batay sa ulat, ay mabilis na na-overcome at na-neutralize ng Amerika, ang mga defense system at combat aircraft ng Venezuela. Isang first wave lamang ng mga missile attack ang pinakawalan ng Amerika, at nawasak ang mga integrated air defense system ng Venezuela, kabilang ang mga Russian air defense system na S-300V, at BUKM-2. Kahit ang kanilang mga Chinese-made JY-27A anti-stealth radar, na sinasabing sadyang ginawa ng China, para ma-detect ang mga F-22 at F-35 ng Amerika, ay di rin nakaligtas at kasama sa winasak ng Amerika. Kasunod ng pag-neutralize sa mga air defense, ang US Marine Corps F-35 stealth fighter, ay nagsagawa ng mga precision strike, laban sa mga asset ng Venezuelan Air Force, na iniulat na winawasak ang ilang Russian-made Su-30 fighter jets, sa kanilang mga airbase. Ayon sa ulat, ang mga primary military defense assets ng Venezuela, ay na-neutralize sa mga unang yugto pa lamang ng operasyon. Gumamit ang mga puwersa ng Amerika, ng mga advanced na asset ng militar, kabilang ang F-35 jet, MQ-9 Reaper drone, at isang naval presence kabilang ang USS Iwo Jima, at isang nuclear-powered submarine, ang USS Newport. Habang ang Venezuela ay nagtalaga ng mga tropa sa mga seashores at borders nito, at nagsagawa ng mga military drills. Ngunit ayon sa mga military analysts, ang mga conventional defense ng Venezuela, ay hindi tumutugma sa technological superiority at military might ng Amerika.
Ayon sa White House, ang mission ay natapos sa loob lamang ng 30 minuto, isang maliit na panahon kumpara sa tipikal na deployment ng militar sa ibang operasyon. Isa sa mga naging pambihirang punto ayon sa administrasyon, ay walang naiulat na namatay na sundalong Amerikano. May ilang sugatan at isang helicopter ang tinamaan, ngunit ang mga ito ay hindi malubha, at agad na naisama ang mga sundalo pabalik sa barko. Ito ay tinatawag na extremely low casualty rate, isang bagay na bihira sa ganitong klaseng cross-border military action, na kinasasangkutan ng urban warfare. Ang paggamit ng cutting-edge intelligence, confidential surveillance assets, covert entry tactics, at mabilis na mobility units, kabilang ang advanced night vision technology at pre-planned extraction routes, ay malaking factor sa bilis ng tagumpay ng operasyon. Iba't ibang opisyal ng administrasyon ang nagsabing ang mission ay hindi puro combat, kundi isang kombinasyon ng military at law enforcement, isang joint operation, kung saan sakaling lumabas ang target, ay agad itong arestuhin, at ituring bilang kriminal, sa ilalim ng American jurisdiction. Ito ay ganap na kakaiba, hindi lamang isang military occupation, kundi isang real-time arrest, ng isang incumbent na head of state. Ang ganitong operational synergy, ay nagpapakita ng advanced planning at execution, na hindi madali para sa karamihan ng militar sa buong mundo. Siyempre, hindi lahat ay puro papuri. Maraming bansa at internasyonal na lider ang nag-condemn sa operasyon, bilang paglabag sa international law at sovereignty ng Venezuela, kasama ang Brazil, Mexico, China, at EU representatives. Tinawag ito ng iba, bilang military aggression at hindi legitimate, at ngayong 5 ng Enero, ay tinawag ang UN Security Council, para talakayin ang legalidad nito. Gayunpaman, ayon sa administrasyon, ang mission ay isang precise, law enforcement plus military support, action, at ang resulta nito ay mabilis na paghuli, sa pinaka-wanted na target sa rehiyon, nang hindi inabot ng malawakang kaguluhan o malalang damage sa infrastructure. Sa kabila ng matinding kontrobersya, ang Operation Absolute Resolve ay nagpakita, ng isang rapid, coordinated, highly technical at low casualty execution, na bihira kahit sa modernong military history. Mula sa months of planning, hanggang sa 30-minute execution, ang operasyon ay naging isang case study, para sa malalaking military law enforcement synergy missions. Sa darating na mga linggo, ang focus ng mundo ay nasa legal battle, international diplomacy, at kung paano mababago nito ang geopolitical balance sa Latin America at sa buong mundo. Kaya kung ikaw ang tatanungin, masasabi mo bang legal ang operasyon na ito ng Amerika, o hindi? Comment down below para pag-usapan natin.